Alright, isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating mga subscriber dyan, sa ating mga OFW sa mga panig ng mundo. Magandang araw po sa ating lahat. So ngayon mga kalyabe, nandito tayo ngayon sa GMA Cavite at yung isa sa ating subscriber ay dumulog sa atin at humingi ng tulong dahil nga namroblema sila sa transmission ng kanilang Toyota Avanza E na automatic transmission dahil nga pinagawa na nila, tapos ang nangyari is may kaldag pa rin. So ito, alamin po natin kung anong mga naging problema at kung bakit nagkakaroon pa rin siya ng kaldag. So dito mga kalyabe, malalaman nyo lahat dahil mapapakita natin sa pagbuo natin itong transmission or pagbaklas natin ng transmission nito kung ano ang naging problema at bakit nagkaroon siya ng kaldag. So hindi naman po pwedeng igugo mo yan, kumakaldag bigla na lang kakaldag bago tatakbo. So ibig sabihin mayroon po siyang problema. At yung kanyang radiator mga kalyabe, ito. So ito mga kalyabe, Sharon at Gabi na. Sharon at Gabi na. Sharon at Gabi na. Walang hiya. Oh, langis man ang laman. Oh, langis man. Hindi, langis talaga eh. Langis. Oh, langis man. Hindi, langis talaga eh. Langis. Oh, langis man. Hindi, langis talaga eh. Langis. Langis. Langis talaga. Be? Langis nga. Pah. Tinikman ko lang ang lasa. Pa. Ayan. So ito. So bakit nagkaroon ng langis yung kanyang radiator? Yan mga kalyabe, isa din po sa dahilan at kung bakit nasira ang transmission nila, ma'am. So dito pa lang, paghugot natin ng stick gauge, kitang-kita nyo na yan, nakinain na po siya ng kalawang. So ibig sabihin, baka pati ang pump ng transmission nito, kung sakasakali man, wag naman sana na mayroong problema ang pump ng transmission. Tapos itong radiator, papalitan na rin yan ng bago. Pa-flushing natin yung cooling system ng sasakyan na to, itong sa water system niya. Pa-flushing natin yan kasi pinasok talaga ng langis yan mga kalyabe ang loob ng kanyang makina. Ang dito tubo na to. Kalso to ya. Kalso. Meron. Kabila. Meron. Ayan. So jack up lang namin para hindi na tayo mahirapan maggapang-gapang, matutulog tayo sa ilalim. Ayan. Yan na. Sige. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Layo pa. Pop. Ya. Popcorn. Bila. Ayan. Baba. Dandahan na. Ayan. Para sa ating security. So magbabaklas muna tayo ng kable ng transmission. Baklasin mo muna propeller. Yan lang. May karton ka po, para higaan. Right, so update ko na lang kayo mamaya mga kalyabe. Right, so mga kalyabe, so dito na tayo sa ilalim. Ayan, dito tayo sa ilalim ng sasakyan at nagbabaklas tayo ng propeller. Ayan yung propeller, binabaklas sa likod. Ito, babaklasin to. Tapos
ito. Ito. Yan. Tapos baba namin tong transmission. Ayan. Itong transmission niya mga kalyabe. Alright, so CPR tayo. Pero ayos lang yan. Di bali, ang CPR na yan. Baklas muna tayo mga kalyabe. Update ko na lang ulit kayo mamaya. Right? So, stop recording. Uy, stop recording. Right, so ayun yung kaya ganun ang nangyayari sa transmission. Bakit nasisira kaagad ang transmission bago pa naman ang mga sasakyan? Kasi kadalasan sa mga driving habit natin. So, minsan ang driving habit kasi natin pagka atras natin, medyo gumugulong pa yung gulong, bigla nyo namang pinasok sa dinaan sa neutral, pero umiikot pa yung gulong atras, tapos bigla nyo na pinasok sa drive. Doon po yun mangyayari, kadalasan na masisira talaga ang transmission, automatic yan. Hindi katulad po yan ng manual. Kahit nga po ang manual kaya nga yung iba, yung mga manual, nabubumian ng gear dahil po doon sa mga driving habit. Yan po yung tinatawag natin na driving habit natin, na buong akala natin napakasimple lang, pero yun pala, malaki palang epekto nun sa ating mga transmission. Tapos yun nagsasabi sa'yo na bawal na naka-aircon, na naka-park ka, na naka-andar ang makina. So hindi po, mali po yun, dahil wala pong kinalaman doon sa transmission yung aircon. Kasi sabi nasa din daw yun sa part ng automatic. Bawal daw Hindi paandar po. ng aircon nang naka-park. Hindi po, wala pong kinalaman yung transmission doon sa aircon. Kasi ang aircon po natin is kuryente, battery lang po yung nagpapagana, at saka yung makina mismo na umaandar. Kaya nag-iikot po yan, may belt po yan, may sariling belt. So wala pong kinalaman yon. Kahit nga po magdamag ka na naka-park, naka-aircon, wala pong problema yon. Sabi niya, sarili Kasi yan ang kadalasan mga kadalasan kasi na yung iba nag-a-advise ng hindi naman tama. So dito sa atin, lalong-lalo na kapag nagsa-stoplight tayo. So lalong-lalo na yung iba sa pag-stoplight, binabalik nila sa park. Park, Oho. sa handbrake. Hindi po, dapat nun lang, drive. Kung pinakamahaba ay kasi minsan 60 seconds. 60 seconds, kahit 1 minute, kahit na mag-neutral. Nakakangalay kasi ng paa. Ayun nga lang, nakakapangalay. Oo. Pwede ka rin naman doon mag-neutral at saka handbrake. Pwede na i-release. Oho. Neutral at saka handbrake at saka neutral. Tapos Ito nakangalay ng paa. wag ka lang magdiretso sa park. Right, so yan mga kalyabe. Kaya ito, tinatakal natin kasi ito transmission niya nadali to dahil nga nagkaroon ng butas yung kanyang radiator. So sa automatic transmission kasi mga kalyabe, meron po kasi yung cooling system yung kanyang ETF. So meron yang hose na pupunta sa radiator, yung mga automatic transmission mga kalyabe. So kaya nangyari, butas yung oil cooler ng ETF, gumalo yung tubig doon sa ating ETF. Kaya naging kulay gatas, ito naging ganito kulay ng ETF niya. Bagong-bago po yan mga kalyabe. Ayan, halata yan. May halo po yung tubig. Yan, yan, halong coolant. So bagong-bago po yan, bagong rebuild lang po to, ilang days lang. Tapos ito, nagkaroon pa rin, bagong rebuild lang pero may kaldag pa rin. So check pa po natin ito kung ano yung naging problema. So sana hindi nga kinain ng kalawang din ang kanyang bomba nito, kasi may bomba po ito.
So, check natin ang torque converter, lahat-lahat i-check natin kung ano naging issue, bakit ganun ang nangyari sa transmission. So, bagong rebuild is may kaldag pa rin. So, ito, paminsan kasi mga kalyabe, hindi natin may iiwasan talaga na talagang buong akala natin ayos na, pero magkakaroon pa pala ng problema. So ito, tinawagan lang tayo dito para ibaba ulit tong transmission. Bagong gawa lang to mga kalyabi, ilang days pa lang to. So hindi ko lang alam kung anong usapan nila ng may-ari nito at saka ng unang gumawa. Kasi ako, tinawagan nila ako para ipagawa ulit to kasi ganun pa rin daw ang nangyari. Kaya sa akin wala akong ano nito, kundi i-check lang natin kung ano yung mga, kung saan nagkaroon ng problema at kung bakit ganon pa rin ang nangyari dito sa transmission. So kasi mga kalyabe, naka-encounter din ako ng ganyan na kuminsan hindi mo talaga maiiwasan. Hindi sa lahat ng sa lahat ng oras mapi-perfect talaga natin yung gawa natin. Minsan talaga is magkakamali or may makakaligtaan tayo. Kaya dito maaaring may nakaligtaan dito or kung ano man yung may problema pa dito sa kanyang transmission. So right, update ko na lang kayo mamaya. At salamat kay ate dahil nga nagsishare din siya ng kanyang driving habit. So dito at doon nga tinuturo natin sa kanila kung paano yung drive ng automatic. Kasi minsan dahil nga doon sa ating driving habit, kadalasan mabilis bumibigay yung ating transmission. So manual man yan, automatic, kapag may sa driving habit ninyo, naka-atras kayo tapos gumugulong pa yung umiikot pa yung transmission, bigla nyo namang binalik sa primera, patay. Kuminsan, kadalasan, dyan ang kadalasan na nangyayari na nabubungian ng gear sa mga manual. So, gear lang po yan kasi mga kalyabe, so mabigla ng impact. So kaya kadalasan yan ang nasisira, lalong-lalo na to sa mga automatic. Right, so magbabaklas muna ako ng torque converter nito bago ko tuluyang ibababa ang transmission kasi isang 2 tornilyo na lang yan, naluwagan ko na ang natira sa transmission at maibaba na. So torque converter na lang ang babaklasin ko, tapos diretso na kalas lahat. Right, alright mga kalyabe, so ito yung transmission. So check natin to. So walang problema ang torque converter nito. So check pa natin to mamaya, yung valve body tsaka yung pump nya. So malalaman natin mamaya. Right. Alright mga kalyabe, so nakita na natin kung sa bakit nagkakaroon siya ng kaldag. So yan may kitama na yung housing ng kanyang clutch housing niya sa drive. Ayan kita mo? Ayan. Okay. Ayan, malalim na po yan. Kinain kasi ito ng kalawang nung naghaluan ng tubig. Nako, ito ng tubig. Nako, ito medyo mas mahal-mahal konti kuya. Nagpalit sila ng ito, sale na to sa loob. Pero yung itong housing na dapat papalitan kasi may tama na to. Ayan. So dito may o-ring pa rin kasi to. May rebuilding kit to. Ito kasi yung tumatama dito sa mga dito. Ayan. So malalim na yung tama. Ayan, so malalim na ang tama nito. Kaya pag i-drive mo, bago siya mag-function, hindi na siya maka ng pressure. Bubombahin mo muna ng todo bago siya papasok ang cambio. Oho. So ito yung housing, lalim. Nako po.
Ano yung papapasisya o Hindi po, palit po yan. palit yan? Oo. Yan ang sinasabi ko kanina. Ang lalim po niyan. Mabibigay yung kukunin. Meron po. Pero medyo mahal lang yan. Kaya mo na kayo? Right. So yan mga kalyabe, nakita na natin kung bakit nagkaroon siya ng kaldag is nang dahil nga po sa kumimbot-kimbot. Alright. Ayan. Ito mga kalyabe, dapat nung pagkabukas nito, nakita na nila to na may tama to. Huwag na nila ipilit. Ayan. Dito lang sila nagkamali. Lalim yan mga kalyabe, kumayod yan, no. Kapain mo, guhit yan. Lalim po yan. Dapat wala pa pala. Dapat wala po. Kaya kakaldag po talaga yan. Hindi sa kabila wala naman. Walang problema ang torque converter. So kinasuhan kasi nila mga kalyabe ng torque converter. So walang problema ang torque converter kasi inikot ko smooth na smooth pa. So yan na lang. Oo, ang ganda pa ng bomba niya eh. Yan, itong may problema kung bakit siya nagkaroon ng kaldag. Kaya mo na kayo? Assembly yan. Wait, tatin nyo lang yung gamit yun na ano. Yan yung Alright, so kakain daw muna kami ng kaon. Hindi, baka makadaanan dyan. Tabi mo muna doon. Yan yung mga gamit yun sa girl. Yang balbadi, mahal yan. Tabi mo dito sa sasakyan. So, kailangan talaga madala, kuya. So, ayan. Kamot na naman ang ulo si ate dyan. Wala. Walang tama yung torque converter, pero yung hub na yan, yun ang may tama. Right, so stop recording. So yan nga mga kalyabe, no, upon checking natin sa transmission, nakita na nga natin na yung kanyang hub is may tama na, katulad na may tama ng ano. Aha! Ayahay! Tapos ito mga kalyabe, ito, doubt din ako sa friction plate nitong transmission na to. Nagpalit lang po sila ng lining. So papakita ko muna yung lining nitong Toyota Avanza na to. So ito na po ang nangyari sa lining niya. Ayan, ganito na nangyari sa lining niya. Wala nang dapat, na supposed to be, dapat ganito po yan. Ayan, ganito po dapat yan. Pero ang nangyari ganito, no, parang inat-ngat man to ng ipis. Pastildan. Ayan. So ito mga kalyabe. Ito, dandaan nila natin sa tawa kasi si ate na namumroblema na eh. Hindi na ako. Pawis na pawis hindi na makaimik si ate mga kalyabe kasi napadobli gastos. Wala bang sinabing presyo, naglabasan na yung pawis eh. Para makakalbo na rin si ate. Ate, wag mo akong gayahin na. Ayan ang mga kalyabe, oh. Ayan ang mga lining. So, malamang sa malamang ang friction plate nito may tama din. Ayan. So, napaka komplikado. So, double check pa natin lahat ng mga lining, mga friction plate niyan. Sa lining niya nakita ko bago talaga. At dito mga kalyabe, ito. So, yung uring dito, ayan, luma. Tigas, oh. Hindi pa to napalitan ng uring. Ayan. Ayan, kapain mo. Mararamdaman mo ang gaspang ng uring yan. Pag sumingaw din po yan, yan, isa din po sa magkaroon ng problema yung inyong transmission. Hindi po biro yung pag-rebuild ng automatic transmission. Katulad nito, ayan, dinaanan pa ng liha. Walang ya. First time. Kaya was ito yung pinakamalala mga kalyabe. Ayan, nakita nyo yan. Hindi naman liga yan. Yan. So malalim na talaga yan. Kung kahit kapain mo, mararamdaman mo.
Ramdam mo, di ba? Nasubukan yung kapain kanina. So, ang mga friction plate nito, check pa natin, double check natin kung may gasgas na rin or tinamaan na rin ng friction plate nito. Dahil nga sa nakikita ko sa kanyang mga clutch lining, ayan. So, para lang naman itong mga kalyabe, para lang naman itong sa motor. Ayan, gagamitin ko kaya to sa roser ko. Pre, pwede ba to sa motor? Ewan ko lang. Wow, sa roser ko. Pero, gamitin mo? Sayang! Ayan, dadaanin na lang natin sa tawa. Tapos yung oil seal niya, ayan. Sa loob, pinalitan. So dito nakita ko okay. So lahat bago naman talaga yung mga pinagpapalitan na to. Pero yung hindi lang nila nakuha is yung nandito sa hub. Hindi lang nila napansin. Siguro maaari hindi lang napansin ng nagbuo or kung ano man ang naging dahilan. So yan si ate, patawa-tawa lang. Kamot ng ulo yan. Iyak na yan. Iyak na yan. Te, isang iyak ka muna, te. Iyak na yan sa kanto. Ayan. Tapos yung mga balbadi nito mga kalyabe, ayan, bubuksan pa po natin yan. Lilinisin pa po natin yan dahil nga pinasok na siya ng tubig. Dahil nga, ito idol na idol ng sasakyan na ito, si Sharon at saka si Gabi. Tubig at langis. Ayan. Te, kulant ba ginagamit mo? Hindi ata kulant ginagamit mo. Oo, hindi oh. Langis man to. Ayan, tatanggalin natin to, register. Tanggalin mo to. Ilalabas yung kulat ulit. Titingnan natin para makita nila na kung ano yung nilalagay. Oo, kung ano nakalagay dito. Ayan. Baka nagkamali kayo ha, baka ginawan yung ano to ha. Yung lagayan ng ETF. Hindi, kulan. Nilagay. Nakalagay ko nga lang yata. Ayan. So ang radiator nito papalitan din. Dahil nga yun sa nangyari nga. Ayan, ito mga kalyabe, moment of truth. Kung talagang Ano ba talaga itong laman nito? Suspense! Ay, hindi kulang lamis talaga ang nilalagay niyo. Ang langis talaga yun. Oo, halo man. Ayan. Ayan. ano ba talaga tong laman nito? Suspense! Ay, te, hindi kulang te. Langis talaga ang nilalagay niyo te. Ibang kulay ah. Langis talaga yun. Pink yun eh. Oo, halo man. Halo na naman. Ayun. Oh. Ayan. So dapat Ito yung langis, kuya. Sa iba. dito po yan sa may cooling system ng inyong ETF. So napansin nyo yung hose na to? Ayan, hose na yan. Oo. Ayan, sa ilalim ng radiator niyan, mayroon po yung tubo na isa nagpapalamig ng kanyang ETF. So butas, malamang pumutok yan doon sa loob. Kaya or kinain na rin ng kalawang yung tubo at nabutas. So dapat nung pag-rebuild pa lang na to, napansin na nila, alam na nila na galing na mismo dito sa radiator yung butas. Kasi hindi magkakaroon ng tubig yung transmission na to kung hindi magkakaroon ng leak yung oil cooler niya dito sa radiator. So tandaan po natin mga kalyabe, ang mga automatic transmission is mayroon po talaga yung oil cooler dito sa kanyang radiator. So mayroon din na nakahiwalay yung kanyang oil cooler. So mayroong maliit na oil cooler kung minsan ang iba. Ayan. So set out dito kay Busing, sana yun, nakakilala sa akin. Ito. Ayun. Yun na. Umuwi na pala. Ayan, shout out. Idol Japper, kilala nila ako dito dahil sa iyo. Ayun siya. Siya si Ayan. Jeep din. Ayan.
Sabi nila parang kamukha ko daw yung sumira ng van eh. Parang magkaparas ka ng tawa ni Japan. Lastik na yan. So ito mga kalyabe, dito pa nakikita ko. Ayan. So malamang sa malamang, baka hindi binuksan din ang balbadi. Hindi nilinis ang balbadi. Kasi kung totoong nalinis talaga ng maigi to, dapat wala to. Ayan. Hindi daw sila ang ano, torque Nakita. Kasi ang dami pa rin niya eh. Tapos, ang torque converter, huhugasan ka po. Magagastos ka dito ng mga 6 na litrong ETF. Ha? Kasi huhugasan pa po natin, hindi po isang beses lang huhugasan yan ng ETF bago ikakabit ulit. ATF ang panghugas. Yes, hindi po pwedeng huhugasan mo ng gasolina yan. Diretso ETF po. Uy, nag-aantay daw pagkain mo dun. Right, so, yan, nag-aantay na daw ang pagkain, baka magtakbo yun. Ayan, idol, yan o. Solid sword. Ay, ano. G, shoutout mo daw. Ayan. Ayan, baka may mga dalaga dyan. Nandito, may binata dito. Right, so mga kalyabi, ayan. So, kakain muna kami dahil baka magtampo yung grasya. So, kakain muna tayo.